Ang sabi dun sa Roma 8, ganito ang nakasulat doon. 29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kaniyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Yung mga anak ng Diyos, itinalaga ng Diyos yon na maging kasama ni Kristo para si Kristo ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga anak niya, itinalaga niya, tinawag niya. Pag anak ka ng Diyos, tatawagin ka niya. Kagaya ng mga Kristiyano sa Korinto nung araw, sabi ni Pablo sa 1:9, ganito, Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. yung itinalaga niyang anak, tinatawag niya yun Kagaya ng mga Kristiyano noong una, tinawag niya. Saan niya tinatawag? Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. Kaya tinatawag para magbanal. Tinatawag sa Iglesia ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa kanyang mga anak, pagsamasamahin sa Iglesia para mabanal. At pagka naging banal, maging dapat sa kaharian ng langit para magtamo ng kaluwalhatiang kasama ni Kristo. Ganun ang plano ng Diyos na that we may obtain glory with His Son. 1:4 ng Efeso sa English, babasahin ko. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yan ang kanyang predestinasyong inihanda sa mga anak. Mga kasama ni Kristo, sa kaligayahan, sa glory, yun ang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Lahat naman pwedeng magkamit niyan Kaya lang, merong hindi magkakamit niyan. Yung mga ayaw sumunod sa Diyos, itatakwil ng Diyos. Nagtatakwil kasi ang Diyos Pakinggan mo sa 28:9 ng unang kronika. At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Tatakwil ang Diyos Pero kung hindi mo siya papabayaan, madidistino kang anak, magkakamit ka ng ligaya. Alam nyo, hindi po ito napapansin ng marami kasi masyado tayong attached sa lupa Yung lupa may sentimental value, ayaw mo na ibenta. Kahit na yun pakikinabangan mo para umunlad ka pa o umunlad pa ang pamilya mo, parang dahil doon sa sentimental value, na-attach ka na ron Tayo na-attach na sa lupa, nadikit na tayo masyado rin sa lupa. Kaya parang napamahal na sa ating masyado, ang hindi natin alam, meron palang mas maganda kaysa sa lupa.